satisfied customer. Oh, satisfied customer. Kumana yun, tanan. Okay na. Pag walang bore, okay na ni. Salamat, sir. Goods na. Shout out, basing na kay shout out. Anong kuwan, mga nagwala ko. Dili na ta. Motormin. Oh, atong ayuhon. Gani. Salamat, sir. Legit. Salamat. Oh. Ngayon mga dol, meron naman tayong inaayos na Honda XRM 125 FI. Ang problema po dito ni sir ay tumatagas yung langis dito sa kanyang cylinder head. Tapos mausok na yung kanyang motor at saka maingay na. Kaya ngayon ang gagawin natin ay papalitan natin to ng valve seal at saka mga gasket at saka o-ring. At tapos magpapalit rin tayo ng bore kit. Kasama na rin yung piston at saka piston ring. Ngayon mga dol, panoorin nyo ito hanggang sa dulo. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. Malaking tulong na po yan sa akin na isang small content creator. Panoorin nyo ito hanggang sa dulo mga dol, para at least malaman nyo kung paano ito palitan ng mga gasket, o-ring at saka bore kit. At saka i-grind natin yung kanyang valvula mga dol. At ayan, tinanggal ko na yung kanyang bearings at saka yung kanyang air cleaner box, throttle body. At ngayon tatanggalin natin itong buong cylinder head. Pagkatapos tatanggalin rin natin yung kanyang bore. Pagdating kasi ng customer dito ay meron na siyang dalang bore, bagong bore. Kaya ikakabit na natin yan mamaya pagkatapos nating mabaklas. Bumili siya ng bore si sir kasi mausok na daw yung kanyang motor. Alam niya na palitin na yung bore at saka piston. Ito na mga doon, natanggal na natin yung kanyang cylinder head. Napakakapal na ng uling. Marami ng carbon deposit. Kaya ang gagawin natin dyan, ililinisin natin tapos i-grind natin yung kanyang valvula. Mamaya mga doon, panoorin nyo. At ngayon hugutin lang natin itong kanyang manifold. I-press lang natin yung lock dyan sa kanyang fuel pump hose. Yan, napakarumi na ng kanyang inlet port o manifold. Marami ng carbon deposit. At ito na yung kanyang bore mga dol. Titingnan natin kung malaki ba yung tama. At saka yung roller guide pudpud na rin. At saka malutong na rin. Kaya papalitan natin yan ng bago mamaya. At ito na yung kanyang bore. Meron na siyang tama dito banda sa kanyang ilalim. At napaka sunog na yung kanyang piston. Ayan, natanggal na natin yung kanyang pin lock. Tsaka yung pin. Ito na yung kanyang piston, oh. Barado na yung kanyang mga oil passage dito. Itong mga butas dito. Napuno ng uling dito sa kanyang piston. Kaya nag-overheat na yung kanyang motor. At naubos na yung kanyang langis. Kasi lumulusot na yung kanyang piston ring. Maluwag na. Kaya nag-loss compression na. At itong kanyang connecting rod okay pa naman, kaya i-disregard na natin yan at hindi na natin yan papalitan ng bago. Hayaan natin yan at ikakabit natin ang piston yan mamaya. Nakuto ang bangon. Ito na yung bagong bore kit mga dol, ikakabit na natin. Isang gasket. Tapos valve seal. Tapos piston ring, tapos bore kit. Sama na yung piston pin, lock, piston pin lock, at piston pin. Ito na yung bagong bore at saka piston mga dol. Tips ko lang sa inyo mga dol, kapag bumili kayo ng bore kit, ito yung titingnan niyo mga dol, para hindi kayo magkamali sa pagbili mga dol, para maiwasan na mabigyan kayo ng pang carb na bore. I-compare lang natin itong bagong piston dito sa lumang piston, kung pareho lang sila. At okay na mga dol, pareho lang sila mga dol ng texture. Ayan, itong meron valve pocket, yan yung banda sa may exhaust dyan sa ilalim. Dyan siya nakaharap sa ilalim mamaya mga dol. Papakita ko sa inyo.
Ngayon ikakabit na natin yung kanyang pin lock. Dito natin siya ikakabit sa kabila mga idol. Kaya sa pagkabit nito mga idol, idiin nyo lang gamit itong ating circle plier na pang inner. Ayan, nipit natin tapos sabay ikot. Ayan, maganda tong pin lock na ganito mga idol. Meron siyang ipitan sa gitna, tsaka parang stopper. Ayan, nakabit na natin ng maayos yung kanyang piston pin lock. Kailangan talaga na may kabit natin yan ng maayos para hindi siya lumihis at tumalsik, para hindi matanggal yung piston pin, at saka para hindi tumama sa bore yung piston pin, at maiwasan natin na umingay yung inyong motor. Tapos tapat natin dito sa butas. Ngayon sunod nating ikakabit itong kanyang expander dito po banda sa baba mga tol. Dito natin itapat sa may butas yung kanyang hiwa, dito sa may oil passage ng kanyang piston. Meron itong 3 butas itong piston mga tol. Lagay natin sa gitna yung kanyang hiwa ng ating expander, at sa bandang gilid naman yung hiwa ng manipis na ring dito sa kanyang oil ring. Dito banda rin sa kanyang expander. Dalawa pa itong manipis na piston rings dito sa kanyang oil ring mga idol. Ang trabaho po nito, ito po yung nag-i-script pagkatapos na mapahiran ng langis yung liner. Pagbaba niya, ito yung mag-i-script mga idol. I-script niya yung langis. Ayan. At pumipigil na pumasok yung langis doon sa kanyang chamber. Ito yung tagapigil. At itong 2 ring dito sa bandang itaas, first ring at saka second ring, ito yung nagbibigay compression mga idol sa inyong motor. Ayan, yan yung pumipigil sa hangin mga idol para ma-press niya yung hangin na kinukumbos niya doon sa combustion chamber. Itong 2 ring, ito yung compression ring, first ring at saka second ring. Ayan, meron kayong guide dyan sa inyong screen, naka plus mga idol. Sundin nyo lang yan paano yung pagkabit ng piston ring. At mamaya ikakabit natin yung piston mga idol, tsaka piston pin. Bago natin ikabit yung piston, lagyan muna natin ng bore gasket para hindi tayo mahirapan mga idol. Unahin natin yung bore gasket. Ito yung sinasabi ko kanina mga idol, na palatandaan itong kanyang valve pocket dito banda sa may exhaust. Ayan, nakaharap sa banda ibaba. Yan yung tamang pagkabit ng piston mga idol. Dito sa Honda XRM 125 FI, kailangan yung valve pocket nakaharap sa exhaust o sa bandang ibaba. Ayan, ay ikabit na natin yung kanyang piston pin lock. Lagyan na natin ng langis itong kanyang piston at saka itong kanyang bore para madali nating maipasok mamaya yung kanyang piston dito sa kanyang bore. Tapos ipahid lang natin dito sa ilalim ng kanyang cylinder wall gamit yung daliri natin. At ito na mga idol, nalagyan na rin natin ng kunting maker yan para sa kanyang base gasket. At ito na yung roller guide niya mga idol. Ito na yung bagong roller guide, ikakabit na natin dito sa kanyang chain. Asintahin lang natin yung butas niya dyan sa gilid. Ayan. Malalaman natin na masinta na siya kapag naipasok na natin itong tornilyo. Tsaka kuti-kuti natin sa ilalim. At para sigurado na masinta natin yung butas ng roller guide, sipatin natin bago natin ilagay yung tornilyo. At ngayon sikwatin lang natin itong mga piston rings tapos sabay diin. Ayan, at isalpak na natin itong kanyang bore dito sa kanyang makina. At malalaman natin na naipasok na yung piston ring at saka piston kapag malambot na siyang itulak. Ayan mga idol. At kapag matigas, huwag yung pilitin kasi nakapatong yung piston ring yan.
at lumihis. Kaya huwag niyong pilitin mga idol pag matigas yung itulak, para maiwasan natin na madamage yung piston ring at saka piston. Dahil tapos na nating naikabit yung bore at saka piston, kasama na rin yung piston ring, yung bore kit na ikabit na natin. Ngayon lilinisin na natin at i-grind ito dalawang valvula, itong intake at saka exhaust valve. Tatanggalin natin yung mga carbon deposit para guminawa siya kapag umanda na. Yan, napakakapal na ng mga uling dito sa kanyang manifold. We need to grind this intake and exhaust valve mga idol to delete loss compression, para ma-delete yung loss compression at saka magiging maayos yung kanyang minor at bumalik yung kanyang puwersa. Ngayon tanggalin ko lang itong kanyang valve tappet cap, itong dalawang tappet cap mga idol, at pagkatapos tanggalin natin yung kanyang rocker arm pin, at ito na yung kanyang o-ring ng kanyang tappet cap o-ring. Ngayon tanggalin na natin itong pin, dahan-dahan lang mga idol. Ayan, at saka yung rocker arm, meron yung bearing, stick bearing o pilot bearing dyan sa ilalim ng kanyang rocker arm, dyan sa gitna. Hindi katulad sa carb na walang stick bearing. Ito na yung kanyang camshaft mga idol, merong compression release sa dulo. Ayan o. Ngayon tanggalin na natin yung intake at saka exhaust valve. At saka isa sa dahilan kapag nag-overheat yung inyong motor yung loss compression. Kasi kahit saan na dumadaan yung hangin na galing sa loob ng makina, yung mainit, sumisingaw na kahit saan, kaya nag-overheat yung inyong motor. Kaya kailangan ninyong agapan kaagad kapag nag-loss compression na at mausok na yung inyong motor, para hindi mas lalong masira yung inyong makina. Kailangan yung ipatap overhaul kaagad at palitan nyo kung ano yung kailangan palitan. At saka i-grind yung kanyang valvula para mawala yung kanyang loss compression, at saka palitan nyo ng bore, piston at saka piston ring. Ngayon i-grind natin itong intake at saka exhaust valve. Unahin natin itong intake, nalagyan ko na ng grinding compound. Ayan, course yung ginamit ko dyan mga idol na grinding compound. At kapag meron ng singaw o loss compression yan yung motor mga idol, sumasama yung langis sa hangin, kaya nauubos yung inyong langis. At saka pumupunta siya dito sa kanyang combustion chamber, kaya nasusunog siya ng spark plug, kaya mas lalo siyang nauubos. At ito na mga idol, magpapalit na tayo ng valve seal. Kasi tapos na nating nalinis at saka na-grind na rin natin yung dalawang valve, yung intake at saka exhaust. Natanggal ko na yung lumang valve seal. Ito na yung bagong valve seal mga idol, genuine ito. Ngayon ikakabit na natin. At kapag sira na yung valve seal na yung motor, isa rin ito sa dahilan kung bakit nauubos yung inyong langis. Kasi kapag sumingaw yan ay tumatagas yung langis patungo sa kanyang chamber, tapos napupunta sa kanyang spark plug, kaya nasusunog niya at unti-unting kumakain ng langis at nauubos yung inyong langis dahil sinusunog siya ng spark plug kasama ng gasolina at gas. At humahalo siya doon sa kanyang gasolina doon sa loob ng kanyang chamber, kaya nauubos at nag-overheat yung inyong motor kasi nauubos yung langis. Ito na mga idol, natapos ko nang na-grind itong exhaust valve. Yung pinaka sensitibo dito mga idol, dapat nating i-grind ng mabuti itong exhaust valve kasi dito madalas yung merong tama. Dalawang beses kung na-grind yung exhaust valve kasi unang grind ko meron pang natirang mga tama. At yung intake valve isang beses ko lang i-grind kasi smooth naman yung kanyang valve margin, wala pa namang tama. At malalaman natin yan na
na-grind na natin ng maayos kasi pumuputi siya mula sa maitim nagiging maputi yung valve margin niya. At ngayon ikakabit na natin yung valve spring at saka valve lock dahil tapos na nating nalagyan ng bagong valve seal. Kailangan nating i-grind ng mabuti itong intake at saka exhaust valve, lalong-lalo na itong kanyang exhaust valve para maiwasan natin na sumingaw. Dahil kapag sumingaw yung dalawang valvula at hindi natin na i-grind ng mabuti, kapag sumingaw yan ay walang minor, hindi natin malalagyan ng minor yung kanyang motor. Kahit anong adjust natin dun sa kanyang hangin, hindi siya magkakaroon ng minor. At saka masyadong mababa yung kanyang minor at hindi natin siya mapapa-adjust pataas. At saka kapag hindi natin na-grind ng mabuti yung intake at saka exhaust valve, biglang mamamatay yung inyong motor habang tumatakbo. At saka mahirap paanda rin. Kaya para maiwasan yung aberya o back job sa trabaho natin, lalo na sa ating mga mekaniko, kailangan nating pagbutihin yung ginagawa natin at hanggang sa abot ng ating makakaya gagawin natin na maayos yung trabaho natin. At ngayon mga idol, ito yung dahilan kung bakit tumatagas yung langis, itong o-ring dito sa kanyang tappet cap. Ikakabit na natin yung bagong tappet cap o-ring, tapos ikabit na natin itong tappet cap mismo, lagyan natin ng tornilyo at saka naigpitan na rin natin. Dahil tapos na nating na-grind at assemble na natin lahat itong kanyang head parts, kakabit na natin itong dalawang pin dowel at saka itong kanyang cylinder head gasket, tapos itong kanyang cylinder head assembly kakabit na natin. Pasok na natin yung timing chain dito sa loob. Ayan, tapos lagyan natin ng mga washer at saka tornilyo. Huwag niyong kalimutang ikabit yung dalawang pin dowel dyan mga dol hanggang sa mula sa ilalim ng kanyang bore at saka dito sa kanyang cylinder head para maiwasan natin na lumihis yung gasket at saka tumagas yung langis. Ayan, naigpitan na natin yung mga tornilyo dito mga dol. Kabit na natin itong kanyang intake manifold. Kasama na rin yung fuel injector. Yan, isuot lang natin dito sa hose itong dulo ng fuel injector. Tapos idiin lang natin yung lock para may pasok natin. Yan, lagyan lang natin ng tornilyo tapos higpitan lang natin. Ayan, mahigpit na yung dalawang tornilyo mga dol. Yan, ikakabit na natin yung kanyang throttle body. Yan, ibalik lang natin yung socket ng kanyang oil temperature sensor. At pagkatapos ikakabit natin yung kanyang cam gear at saka itatiming natin dito sa kanyang flywheel. Ilagay natin itong guhit dito sa kanyang flywheel dito sa letter T. Ayan. Tapos kapag nailagay na natin sa letter T yung kanyang flywheel, dito na naman sa kanyang cam gear, itapat natin itong tuldok dito sa naka-emboss na parang arrow dito sa kanyang cylinder head. Ayan, ganyan mga dol. Itapat lang natin para ma-timing natin yung kanyang camshaft at saka flywheel, yung kanyang mga valvula mga dol. At ito na mga dol, na-timing na natin dito sa kanyang naka-emboss na parang arrow itong ating cam gear at saka yung kanyang flywheel. Ito yung wag yung kalimutang higpitan mga dol, itong tornilyo ng kanyang cam gear. Yan, tapos na nating nahigpitan. Tapos ikabit na natin yung kanyang takip. At pagkatapos nito mga dol, subukan nating paanda rin.
I-assemble lang natin to lahat. Paandarin natin siya mga idol na walang tambutso, tapos paandarin na natin na may tambutso. Tapos nabumba na yung at saka hindi ko tinakpan yung nasa ilalim na kapitkat para malaman natin na nabumba yung langis. Yan yung pinaka-importante. At ngayon subukan natin paandarin. Dahil tapos na natin na ilagay yung bagong langis. At na-assemble na rin natin lahat. Okay na ni. Okay na mga idol. Maraming salamat Sir. sa panonood. Let's sa lahat. God bless. Shout out, kusing na kay shout out. Anong kuwan mga nagadaot diri na motor nil. Oh. Ato ngayon. Gani. Salamat sir. Legit.